Kapag palang araw po, kaibigan. O, kaway kayo, Kuya Manny. Yan. Siya po si Kuya Manny. Na isa rin pong Manileño, pero Kapampangan. Marunong siya Kapampangan. Dito siya tao. Tao ang Manila siya. Ano yun, nakikita ba ng tao yung ganyan? Oo, napapanood. Marami nanonood, Kuya Manny. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos. Marami nanonood sa mga pinupost ko patungkol sa salita ng Diyos. Tayo po'y mag-aaral na nakasulat sa Biblia. Ito, Biblia po ito, salita ng Diyos, Biblia. Para tayo maliwanagan. At ang isang parahan ay lumalapit tayo sa Diyos sa panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami, ni Kuya Manny, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Ang iyong salita ang aming lakas. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sabi po dito sa Genesis, sa chapter 3, verse 22, sinabi ng Panginoon Diyos, ang tao ay naging katulad na rin natin na nakakahalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya paintulutan kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay, dahil kung kakain siya, manatili siyang buhay magpakailanman. 23, kaya't pinalis niya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para makain ang lupa na pinagmulan niya. 24, nang mapalis ng Panginoon Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan, sa halamanan ng Eden, at naglagay siya din sa espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay buhay. Yan. Ito ang nagisintensya ng Diyos sa unang tao, si Adan at Eva. Nang labagin nila ang salita ng Diyos, ito ang kinahantungan nila. Ibig sabihin, yung kasalanan may kabayaran. Yan. Kasi ganito ang sinasabi ng Diyos kay Adan at Eva. Tignan natin ang nakalagay dito. Kung ano sinabi ng Diyos sa kanila. Ganito po mababasa. Kasi binasa natin yung kasalanan. Babasahin natin bakit sila nagkasala. Ano ang nangyari? Ganito nakalagay. Sa chapter 2 ng Genesis, pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Si Adan at Eva po yung mga tao na yon. Sa kising binasa ko sa 16, at sinabi niya sa tao, makakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. 17, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat oras na kinain mo ito, tiyak na mamamatay ka. 18, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, okay, doon na lang muna tayo sa 17, Yung utos ng Diyos,
lahat ng pagkain, bunga ng punong kahoy, pwede mong kainin. Liban lang doon sa isa. Ngayon, dahil nag-iisa lang si Adan, ang ginawa ng Diyos, nilagyan niya ng kasama o kanyang makakasama o magiging asawa. Ito nga si Eva. Ganito naman ang pagkagawa kay Eva. Sa 23, ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. 23, sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Ayan. Nilikha niya ngayon si Eva. Yung tadya, pinatulog niya si Adan. Kinuha yung tadyang ginawang babae at nilagay sa kanyang piling. Okay, yun ang kanyang asawa, si Eva. Sunod. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. 25. Nang panahong iyon, ubot-ubad silang dalawa. Hindi sila nahiya. Hindi sila nahiya. Walang malis. Ubot-ubad sila. Walang malis. Walang malisya. Ayun, ang sinabi ng Diyos, ay yung tagpo naman si Satanas, ito na ang papel naman ng Satanas. Ito. Basahin naman natin. Ito yung sa chapter 3, verse 13. Tinanong ng Panginoon Diyos ang babae, huwag muna ito. Dito sa 8. Genesis 3:8. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoon Diyos sa halamanan. Kaya't nagtago sila sa mga puno ng halaman. 9. Pero tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil lubad ako. Nagkaroon ng malis, Nagtanong ang Panginoon Diyos, sino nagsabi sa iyo ubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Kasi sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na binigay niyo sa akin, si Eva yun, ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoon Diyos ang babae, bakit mo ginawa yon? Sumagot ang babae, nalinlang po ako ng ahas, kaya ako kumain. Manilinlang pala si Satanas. Dahil hindi niya kaya linlangin si lalaki, si Adan, anilinlang niya si Eva. Nakuha niya. Naging kasangkapan si Eva para makuha si lalaki. At nakuha nga si lalaki. Kaya yun ang sumbong ng Diyos. At yun ang sumbong ni Eva. Ngayon, kung tatanong mo si Satanas, wala siyang isusumbong. Bakit? Siya promotor Yan nga po. Dahil po sa pinagbabawal na punong kahoy, yon doon siya nadali. So, ang papel po ni Satanas, mandaraya. The deceiver. Kaya niya dadaya ang dalawang taong nilalang ng Diyos, si Adan at Eva. Yan. So, nagkaroon ng kasalanan at ang kasalanan ay tinaboy sila ng Diyos, pinalabas sa Garden of Eden at si Adan, sabi ng Diyos, diyan ka nagmula, diyan ka kukuha ng pagkain mo sa lupa. Ano po? Kaya
Sabi rito, sa 3:9. Ang sabi, ganito. Basahin muna natin dito sa 17. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bungang punong kahoy na pinagbabawal ko sa inyo, susumpahin ko ang lupa. Kahit sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. 18. Tutubo sa lupa ang mga damo at alamang may tinik. Ang makakain mo'y manggagaling sa mga pananim ng bukid. 9. Kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang bumalik ka sa lupa na iyon din pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Sabi ng Diyos kay Adan. Alam niyo po, sa kasaysayan, si Adan po ang unang magsasaka. Siya kasi ang unang nagbungkal ng lupa para sila mabuhay ni Eva. Kaya nga po pala, kung kayo mga farmers, magsasaka, kumisan po kahit anong nagtanim kayo ng palay, magtataka kayo bakit may tumutubong hindi palay. Kasi po ang lupa sinumpa ng Diyos dahil po sa kasalanan ni Adan. Hindi po dahil kumain ng bunga ng punong kahoy na sabi ng iba, mansanas daw. Kung mansanas, sige na, sakyan na natin. Hindi po. Yung salita ng Diyos, ang sabi niya, huwag kang kakain. Ano yung nasa una? Huwag. Salitang pautos. Parang sa 10 utos, huwag kang papatay. Pag inalis mo yung huwag, hindi na utos yun. Kaya lagi nagsisimula sa huwag. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang puro huwag. Naguhutos po ang salita ng Diyos. Kaya yung utos ng Diyos, yun ang naging kasalanan ni Adan at Eva, hindi po nila nasunod. Hindi po dahil sila kumain ng bunga, kung anumang bunga yan. Yung salitang wag, sabi na, huwag kang kakain ng bunga ng kahoy na nasa gitna ng halamanan. Isipin nyo, sa dami ng bunga doon sa Garden of Eden, pwede nilang kainin kung bakit naman yung puno pa sa gitna ang pinagbawal ng Diyos. Kasi yun po ang magdudulot ng kasalanan sa tao. At doon sa puno na yun, nandun po ang Diablo. Nandun po si Satanas. At siya po ang kumakausap kay Eva. Ganito siya nabi. Sumagot ang babae sa Genesis 3:2. Simulan natin sa 1. Ngayon sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinatanong ng ahas ang babae, totoo ba pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot si babae, si Eva, makakain namin ng lahat ng bunga ng puno sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi niya ng Diyos na hindi kami dapat kumain o umipo man lang ng bunga ng punong kahoy. Iyon, kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Namatay po ba si Adan at Eva? Hindi. Nabuhay pa nga sila ng daang taon bago sila namatay. Ano po yung namatay sa kanila? Yung kaugnayan po nila sa Diyos.
Kapag po ang isang tao, nilabag mo yung utos ng Diyos na alam mo na ipinagbawal ng Diyos, yun. Nilabag mo ang utos ng Diyos. Doon palang patay ka na, kaibigan. Namatay po yung kaugnayan nila sa Diyos. Kaya nayari sila ng Satanas o Diablo. Pero sinabi na nga, hindi totoo yan. Hindi totoong mamamatay kayo. Oh. Hindi naman talaga sila namatay ng physical. Pero namatay po sila ng spiritual. Nawala sila ng kaugnayan sa Diyos. Sinabi niya, iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bunga na iyon, mabubuksan ng mga isip ninyo at maging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang masama at mabuti. Nang pinagmasdan ng babae ang punong napakaganda, ditong tignan at mga bunga, parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging kalugod-lugod, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binagyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama. At napasin nila, ubad pala sila, kaya't pinagtagpi-tagpi nila ang mga dahon ng puno ng higos para matakpan ang kanilang mga katawan. Yan. Kaya ang parusa, pinalayas na sila. Dahil sa hindi pagtupad sa utos ng Diyos. Kaya yung salitang wag, utos po yun. Huwag niyong kakainin ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Nandun si Satanas. Nabulan niya si Eva. Ano sagot ni Satanas? Hindi totoo yan, Eva. Nadali. Nahulog sa pambibitag ni Satanas. Kita nyo? Doon pa lang sa Garden of Eden, naganap na po ang malubhang kasalanan na nagdulot ng kamatayan. Spiritual. Hindi kamatayan ay binuburol. Hindi. Yung kaugnayan ni Adan at Eva, naiwalay po sa Diyos. Parang ventilador lang. Tanggalin nyo po yung male plug sa pagkasaksak sa female plug. Ito po yung ventilador. Ganon po nangyari. Kaya ang bayad sa kanila, pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, naglagay siya ng bantay ng cherubim at isang espadang bumubuga ng apoy na umiikot sa may pinto para walang makapasok. Kasi nga, baka makakain uli sila Adan at Eva ng bunga na nagbibigay ng buhay. Okay? Mula po sa pagiging immortal. Immortal sila parang Diyos Walang kamatayan. Nang kinain nila, nagkaroon po na ng kamatayan. Nawala yung pagiging immortal. Sabi ni Pablo sa Roma, sa 5:12, ganito po ang sabi ni Apostol na si Pablo. Ganito po mababasa, Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Yan. Yung utos po, yun ang nilabag ni Adan. Hindi po yun dahil kumain siyang mansanas. At dahil sa kasalanan, pag nilabag ng utos ng Diyos, kasalanan. Dumating ang kasalanan sa mundo
dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya't lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil nagkasala ang lahat, nagkasala ang lahat. Yun po. Nagkasala ang lahat. Dahil po sa paglabag ng unang tao si Adan at Eva. Kaya lahat po tayo makasalanan. So, dahil makasalanan tayo, papunta tayo sa impyerno, sa parusa ng Diyos. Pagdating ng araw. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala po si Jesus. Ang papel naman ni Jesus, isalba tayo sa tiyak na impyerno. Iligtas tayo sa kapahamakan. John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya binigay si Jesus na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. So pag sumampalataya tayo kay Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, yung kasalanan po natin na ginawa, matatanggal na po yun. Pagdating ng araw, makakasama tayo ng Diyos sa langit. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat tayo makasama niya sa langit. Tandaan niyo po, yung aral kay Eva, napakaganda niyan. At Adan. Diyan yung makikita po ang istrikto. Istrikto po ang Diyos. Bagamat sabi nila, ang Diyos daw pag-ibig. Oo, tama, pag-ibig talaga ang Diyos. Pero istrikto siya. Ang mali po ay mali. Ang tama ay tama. Salamat, Panginoon Diyos. Pinakilala mo sa amin paano kami nagkakasala. Kagaya ng unang tao na yung nilikha, si Adan at Eva. Sabi ni Pablo, yung salita mo ang kanilang nilabag. Kaya sila nahulog sa kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos. Tinuruan mo kami. Pinagtyagaan mo kami turuan para matuto kami. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Sira mo po si Kuya Manny. Kababayan, Kapampangan, may kaya ni Abi. Kayo pong mga nanonood ng video, nasa Barangay 97 po kami, Sony, District 1, Tondo, Manila. Sana po, kung di nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, suko nyo na po. Sapagkat, Sumuko na ako Kaya sumuko na po daw. Pero ang maganda kay Jesus, pag sumuko ka, hindi ka niya ipoposas. Bagay. Hindi ka yung pinoposas. Malaya ka pa rin. Kanya lang, huwag mo na mga busuin ng Diyos. Yun. Po, Ano pa na yan? mabait ang Diyos, pero pag inabuso ang Diyos, Magagalit. Kaya ako, ganun din may siya ugali ko. Pag mali. sige po. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman si, Mali Garcia. ayan, God bless us all po. Bye-bye. Alright.